Isang gabi, natulog siya sa bangketa ng Jeddah, Saudi Arabia, dahil naubusan ng pambayad sa upa. Makalipas ang 15 taon, pagmamay-ari na niya ang isang fleet ng mga sasakyan at mga paupahang bahay na halos kasing laki ng kanyang pinagtrabahuhan sa Saudi. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Mang Bert, 48 taong gulang, at galing ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ako nakapag-aral ng mataas dahil sa hirap ng buhay. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya bata pa lang ako, naranasan ko na ang magtrabaho para may maipanlaman sa sikmura. Ang tatay ko ay isang magsasaka, at ang nanay ko naman ay naglalabada para may ekstra kita. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako para tulungan ang tatay sa bukid, o kaya ay magbenta ng gulay sa palengke. Alam ko na ang tanging paraan para makaahon kami sa hirap ay kung may isang magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya noong 25 anyos ako, sa kabila ng takot at lungkot na iwan ang pamilya, sumugal ako. Nag-apply ako bilang driver sa Saudi Arabia. Malaki ang expectation ko na doon magbabago ang buhay ko. Ang totoo, mas malala pa pala ang hirap na dadaanan ko. Halos 2 taon akong nagtiis sa mababang sweldo at pang-aabuso ng amo ko, hanggang sa napilitan akong tumakas at maging VND, tago ng tago. Wala akong matutulugan, wala akong pera. Noon ko naranasan ang matulog sa bangketa, kumakain ng tira-tira mula sa basurahan. Pero hindi ako sumuko. Sa bawat pagtulog ko sa malamig na semento, nangangarap ako na darating ang araw na magiging matagumpay ako at mayahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang umaga, habang naglalakad ako sa gitna ng init ng disyerto, halos wala ng pag-asa, may nakasalubong akong kapwa Pilipino. Isang matandang lalaki, si Mang Tonyo, na nagtatrabaho sa isang maliit na garahe. "Kuya, ayos lang po ba kayo?" tanong niya sa akin, habang nakita niyang namumutla ako sa uhaw. "Inom ka muna, iho. Mukhang kinakapos ka sa tubig." Abot niya sa akin ang isang bote ng malamig na tubig. "Maraming salamat po, kuya," sagot ko habang abot kamay ko ang bote. "Bert po pangalan ko." "Tonyo, anong ginagawa mo rito, iho? Mukhang galing ka sa mahabang lakaran." Ikinuwento ko kay Mang Tonyo ang lahat, mula sa pagiging driver ko hanggang sa pagiging BNT. Nakikinig lang siya, walang paghuhusga. "May alam akong trabaho para sa'yo, Bert. Hindi nga lang madali pero kikita ka. Kailangan ko ng katiwala sa garahe ko at minsan, tulong sa pagmamaneho." "Talaga po, Kuya Tonyo. Kahit ano pong trabaho, gagawin ko. Mayroon lang akong matulugan at makakain." Akala ni Mang Bert, simpleng trabaho lang ang inaalok ni Mang Tonyo. Pero hindi niya alam, ito ang magiging stepping stone niya sa pagiging isang matagumpay na negosyante. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Sa garahe ni Mang Tonyo, natuto ako ng iba't ibang bagay. Hindi lang basta pagmamaneho, kundi pati na rin ang pag-aayos ng sasakyan, pag-manage ng schedules, at pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Unti-unti nakapag-ipon ako. Mula sa pagtulog sa bangketa, may maliit na espasyo na ako sa garahe at sapat na pagkain. Bawat sentimo, ipinadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. At sa bawat pagtawag nila, alam kong sulit ang lahat ng pagod ko. Ang pinakamahalaga, muli akong nakakuha ng tamang papeles sa tulong ni Mang Tonyo. Pagkatapos ng 5 taon, nagkaroon ako ng sapat na ipon para makabili ng sarili kong sasakyan, isang lumang van na inayos ko. "Mang Tonyo, bibili na po ako ng sarili kong sasakyan," sabi ko sa kanya, halos maiyak sa tuwa. "Magaling, Bert. Alam kong darating ang araw na ito. Sa sipag mo, malayo ang mararating mo. Pero paano po ako magsisimula? Paano ko po palalakihin ang negosyo?" "Magtiwala ka sa sarili mo, Bert.
At huwag kang matakot lumaki ang pangarap mo. Simulan mo sa maliit at tiyagain mo. Ang importante, magsimula ka. Ang mga salitang iyon ni Mang Tonyo ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sinimulan ko ang aking sariling service sa paghahatid ng mga pasahero at kargamento, madalas sa mga kapwa ko dali. Masipag ako, maaasahan, at marami akong kakilala. Unti-unti dumami ang kliyente ko. Mula sa isang van, naging 2 hanggang sa nakabili ako ng maliit na bus. Lumipas ang 10 taon, at nakapagpatayo na ako ng sarili kong maliit na transport company sa Saudi. Nagkaroon na ako ng mga driver na Pilipino rin na tulad ko ay nangangarap din na magkaroon ng magandang buhay. Pero hindi ako nakalimot sa aking pamilya. Nandoon pa rin ang pangarap kong makauwi sa Pilipinas at magtayo ng negosyo doon. Ang bawat sentimong kinikita ko, hindi ko lang ipinadala sa pamilya, kundi nag-ipon din ako para sa pangarap na yon. Pagkatapos ng 15 taon, nagdesisyon akong umuwi na. Sa loob ng 15 taon, hindi ako nakauwi sa Pilipinas kahit isang beses. Naisip ko, sapat na. Kailangan ko nang umuwi sa aking pamilya. Pag-uwi ko, may sapat na akong puhunan para magsimula. Nagtayo ako ng sariling transport company sa Bulacan, at nakabili rin ako ng ilang lupain na ginawa kong paupahang bahay. Nakatulong ako sa aking mga kapatid, at nakapagpatapos ako ng pag-aaral ng aking mga pamangkin. Ang dating natutulog sa bangketa sa disyerto, ngayon ay may sarili ng imperyo sa Pilipinas. Ang kwento ni Mang Bert ay patunay na sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataon para magtagumpay. Mula sa pagiging giyanggi sa Saudi Arabia, hanggang sa pagiging isang matagumpay na CEO sa Pilipinas, ipinakita niya na ang sipag, tiyaga, at pananampalataya ay kayang baguhin ang takbo ng buhay. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.